So ito, mag-react po tayo doon sa bagong video na nilabas nitong si Jun Abines. Okay? Isa po itong vlogger, leader ng Maisug sa Cebu. Pagkatapos po, maservan siya ng search warrant nila General Torre at yung kanyang cellphone, computer, na nakuha po yung laman. Okay? Kasi po, siya daw ay nagpakalat ng fake news na na-ospital itong si Torre. O kaya ngayon po, ang dami nang sinasabi. Pero sa totoo lang, mahirap bigyan ng simpatya eh. Panoorin nyo po, panoorin natin tapos tsaka tayo mag-react. Hindi nyo maprotektahan yung presidente na matino. Hindi nyo maprotektahan ng mga Pilipino. He is calling out mga... I am almost sure I will die this year. Because Bongbong administration, Marbel, and Tory are evil. They will kill people for greed. Si Tambalusos, mga kawatan na sila. But I don't care. I don't care. Pero ano ko lang, let's unite. Let's sacrifice. Kami sa Maisugkor, puro sakripisyo. Minsan nag-usap kami, nag-one battle kami ni Elmer, usap kami. Wala kaming mga pera. Yung mga sideline namin, halos wala. Wala kaming, we are not earning money in Facebook and YouTube. Iyak ngayon. So, sa mga Cebuano, mga boss, mga bay, atong puno ng Mandawi, atong ipakita sa Tibok Pilipinas nga. Teka lang, mag-react na tayo. Ngayon, they are asking for sympathy sa mga Pilipino. Mag-unite na tayo. Ano kami. Ito yung problema kasi. Diba? Sila tong magdi-destabilize, sila tong maninira. Kaysa suportahan yung gobyerno. Nung panahon naman ni Digong, ganun, diba? Huwag na kayong manggulo sa gobyerno, suportahan yung gobyerno. Ngayong iba na yung nakaupo, biglang magdi-destabilize, manggugulo sila. Tapos, kapag sila yung binalikan, dahil may nagawa silang illegal, sila yung iiyak, sila ngayon yung hihingi ng tulong. Di ba? Sila ngayon yung, di ba? Bakit idadama yung mga ibang Pilipino dyan sa problema nila na yan? Sila tong nangaaway sa Marcos admin. Sila tong naninira, sila tong ang lakas siraan, ang lakas kung ano nung names ang sinasabi. Di ba? Ang lakas nilang alaskahin ang mga Marcos admin. At itong si General Torre, #1 target nila. Bakit? Dahil siya yung nag-aresto o nagpasuko dito kay Kibuloy. Kaya siya yung #1 na target nila. Itong si Torre, marunong rumesbak. Marunong, kumbaga, hindi siya nagpapabuli. Hindi siya nagpapadala sa mga ano nila. Ba't siya matatakot? Siya nga naman yung nakaupo. Diba? At walang takot talaga yan, di ba? Walang takot talaga yung si Torre. Ngayon, sinasabi ngayon niya, papatayin daw siya, you are evil, ganun. Pumapatay daw ng tao. Ano ba tawag mo doon kay Duterte? Di ba? Sila tong sabi ng patay. Tapos pag yung kinalaban nyo, ganun din sinasabi, magrereklamo. Yun ang problema eh. Di ba? Yun ang ano eh. Kung ma-appreciate mo lang isang bagay, di ba? Hindi mo ma-appreciate isang bagay hanggat di ginagawa sa iyo. Pero nung sila yung mga nante-threaten, nung sila yung mga nanghaharas, sila yung mga nagpapahirap dun sa mga kaaway nila, di ba? Pag sila yung nanlalambas ng ibang tao na mga tumututol sa kanila, di ba? Pero pag ginawa na sa kanila, tsaka hihingi ng tulong sa mga Pilipino. Yun ang problema dyan. May isa pa siyang sinabi dito eh. Panoorin natin I'm using my partners ito. Tibok Pilipinas nga ang mga Cebuano pro Duterte dili tungod kay pro Bisa. Ariutan Bisa. Gagamit ito. Si Torre. Ito. Torre, mukha kang pera, demonyo ka, kriminal ka. Utang ina mo, Torre. You can file all the case against me. You can send your assassin. Go ahead. Alam niyo na yung bahay ko eh. Pag ako namatay, #1 suspect si Torre.
Kasi si Tory Verdugo, si Tory, ano yan, parang asong ulol yan. Siya ang tumatrabaho sa kalaban ng bangag na administrasyon. Oh, yun ang Verdugo daw, itong si Torre. Yun ang problema. Pero nung sila yung nakaupo, sila yung puro patay-patay din yung alam. Diba? Papatayin kita, I will kill you, I will ano. Oh, tapos, ang problema, pag sa kanila na, pag sila na yung binabalikan, pag sila na yung, yeah, wala namang ginagawa sa kanya, di ba? Search warrant yung ginawa sa kanya, which is legal. Kasi, yun nga, nakita ng korte, o nagpakalat nga naman ng news na na-hospital daw si Torre. O, mali nga naman yun. O, binigyan ng search warrant. Di ba? Binigyan ng, so, legal lahat eh. So, yun ang hindi ko maintindihan kung anong sasabihin na Verdugo. Nung panahon ni Digong, di ba? Maraming mga aligasyon ng EJK, aligasyon ng summary execution. O pag doon, okay lang kasi sila yung gumagawa. Pero pag sa kanila, pag sila na yung hinahabol ng batas, which is, ano naman, due process lahat, maayos naman lahat, wala namang nilalabag, di ba? O, doon na sila umiiyak, injustice na, Verdugo na. Sino ba talaga Verdugo? Sino ba talaga? Yan ang problema eh. Di ba? Kung pag nasa pwesto sila, lakas nilang manakot, ang lakas nilang magano. O tapos nung wala na sila sa pwesto, kung umasta sila, parang nasa pwesto pa rin. O tapos pag binalikan na, dahil meron nakitaan ng judge, may ginagawa siya. Sa akin lang ano nakahanap sila ng katapat kay General Torre. Yun lang masasabi ko dun. Kasi si General Torre, walang takot, kasi alam niya nasa tama siya eh. Kaya, ayun, yun lang naman. So, thank you very much po. See you po sa next video po natin. Bye-bye.